Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang G-Boy. Taong 1983, Sitio Banga. Laking kanto si G-Boy. Maghapong nakatambay lang at walang ginawa kung hindi kumain, matulog, at tumagay. Nasa wastong gulang na ito, ngunit hindi man lang maayos ang sarili upang makatulong sa pamilya. Naging sakit sa ulo ng magulang dahil laging nasasangkot sa mga kalokohan na nagdudulot ng pinsala sa iba. Ano bang mali namin sa'yo, J-Boy? Bakit puro kahihiyan na lang ang dala mo sa pamilya? Ni hindi ka na nahiya sa mga kapatid mo. Hindi ko na alam kung saan ako nagkulang sa'yo. Wika ng ama na si Tatay Henry. Ay tama na yan, Dong. Hindi ka nagkulang bilang ama. Sadyang ganyan lang talaga yung ugali ng anak natin. Mapapasan ba't malalaman niya din pag nawala tayo, wala nang sasalo sa ginagawa niya. Pero wag naman sana. Kawawa ang mga kapatid niya kapag nagkataon. Tugon ng ina. Naitago na lang natin sa pangalang Sonia. Hindi malaman ng mga magulang kung ano ang gagawin sa anak. Gabi-gabing lasing. Walang ibang ginawa kung hindi magbisyo. Lagi nilang ipinagdarasal na sana ay dumating ang araw na magbago ang ugali ng anak. Lumipas ang mga araw. Nagpaalam ito na sasama sa kaibigan papunta sa Cebu. Ayaw ng mga magulang dahil hindi nila kilala ang sasamahan at lalong hindi kabisado ng anak ang lugar na pupuntahan. Tay, 3 araw lang po kami dun. Hindi naman po kami magtatagal . Saka, hindi nyo kilala si Wency? Anak ni Tia Bebang yung dyan sa may kanto? Fiesta sa kanila kaya nagyaya kung sino ang sasama. Halos lahat ng tropa sasama tapos ako may iwan. Malaki na po ako. Kaya ko na po yung sarili ko. Wika ni G-Boy. Katigas ng ulo mong bata ka. Hindi ka na namin maasahan dito sa bahay. May gana ka pang maglakwatsa. Alam mo namang wala kaming katulong sa karinderya. Mahaba ang 3 araw. Tugon ni Tatay Henry. Napakalayo ng Cebu, anak. Sa panahon ngayon, delikado. Baka kung anong mangyari sa'yo doon, wala kami para tulungan ka. Dagdag ng ina. Hindi nakinig ang binata sa mga salita ng magulang. Halos nasanay na ito sa pakiramdam na minamanipula ang buhay sa kung ano ang ipinagbabawal. Ngunit kahit mula pagkabata, wala naman itong sinunod at madalas nasasabihan. Ngunit mas lalo itong gumagawa na ikakagalit ng iba. Madaling araw kinabukasan, bitbit ang mga gamit ay patago itong umalis ng tahanan. Wala siyang pakialam kung ano man ang mararamdaman ng mga magulang. Ang tanging nais lang ay masunod ang kagustuhan niya. Kasabwat ang mga barkada na nag-aabang sa kanto. Bago sumikat ang araw ay nasa pantalan na sila. Lulan ng barko papunta sa Cebu. Mahigit ilang oras ang biyahe. Uy, sigurado ka, tol? Hindi ka papagalitan sa inyo? Nag-aalala ako para sa mga magulang mo, di ba? Ayaw nilang bumiyahe ka? Wika ng kaibigan na ang pangalan ay Jovel. Huwag mo nang intindihin, tol. Ayos lang naman yun sa kanila, saka wala naman tayong gagawin kung hindi dumalo sa fiesta, di ba? Uwi din tayo kagad. Paano tayo magsasaya niyan? Iniisip nyo yung may nag-aalala sa akin . Hayaan nyo na. Wika ni G-Boy. O mga tol, malapit na tayo ha. Huwag yung munang isipin yan. Mabilis lang naman . Hindi naman tayo titira sa Cebu. Pero paalala lang, mag-ingat kayo ha.
Huwag kayong basta-basta iinom o kakain lalo na pag hindi nyo kakilala yung magbibigay. Bukas pa ang piyesta. Ngayon pagdating natin, matulog muna tayo. Masayang gumala sa plaza paggabi. Lalo pa maraming mga dayo ngayon. Wika ng isa pang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Jose. Makalipas ang ilang oras, nasa daungan na sila. Pababa pa lang ng barko ay sinalubong na sila ng tatay ng kaibigan. Sakay ng owner. Pumunta sila sa liblib na baryo na halos tumagal ng ilang oras ang biyahe. O mga bata, magpahinga muna kayo Marami pang gagawin mamaya. Magpapatulong ko sa inyo sa paghahanda ng baboy na ilelechon. Saka anak, Jose, yung kwarto nyo, nandun sa taas kaharap ng kwarto ng ate mo. Naayos na yun ng nanay mo kahapon, kaya ilagay nyo na muna mga gamit nyo at bumaba kayo dun sa kusina. Huwag kayong matutulog nang hindi pa kumakain. Hapon na, hindi pa kayo nakakapagtanghalian. Wika ng tatay ni Jose. Naitago na lang natin sa pangalang Bonito. Sige po tay, ako na pong bahala. Saka pala tay, pwede po bang gumala kami mamaya sa plaza? Gustong pumasyal ng mga kaibigan ko Ipapakita ko yung ganda ng lugar. Wika ni Jose. Pwede po ba akong makibanyo? Kanina pa po kasi ako naiihi. Wika ni G-Boy. Naku, masyado ka yatang natutuwa. Kanina ka pa pabalik-balik sa banyo. Parang wala pa naman tayong kinain Hindi pa nga kita nakitang uminom Kinakabag ka ba? Wika ni Jofel. Hindi na nakapagsalita si G-Boy at patakbo na itong pumunta sa banyo. Minuto lang ang lumipas. Lumabas ang binata na tila pawis na pawis at hinang-hina. Ngunit hindi niya ito pinalata sa mga kasama dahil ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Buong buhay niya. Ito pa lang ang unang beses na mawalay sa magulang. Kaya naman bago sa kanya ang pakiramdam. Hindi na muna siya sumunod sa mga kaibigan at nagpahinga muna sa kwarto. Nakatulog na lang ito, dala ng pagod sa biyahe at hindi pa nakakain. Mag-aalas 8 nang maramdaman muli ni G-Boy na tila kinakabag siya. Ngunit mas masakit ang nararamdaman na tila hinahalungkat ang tiyan. Tinatanong ng binata ang sarili kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Hilong-hilo siya ng mga oras na yun. Nag-umpisa na din ang pagsusuka ni G-Boy. Patakbo itong bumaba para magbanyo. Narinig naman ito ng nanay ni Jose, kaya pumunta siya sa banyo. Nako iho, ayos ka lang ba dyan? Jose, anak, bumaba ka nga muna. Tignan mo yung kaibigan mo. Wika ni Nanay Elay. Ano po yan paano po yan si G-Boy? Kanina lang kasama namin yan sa kwarto Saka, ganyan na po siya sa biyahe pa lang Tinatanong namin pero ang sabi, ayos lang naman daw siya. Tugon ni Jose. Kumain na ba kayo? Mula nang umakyat kayo, hindi na kayo bumaba Sige na anak, at saka, yayain mo na yung iba baka nagugutom lang kaya sumama ang pakiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na si G-Boy sa banyo na namumutla. Hawak ang tiyan at tila namimilipit sa sakit. Inalalayan ito ng mga kaibigan papuntang kusina. Kumain sila sa pag-aakalang gutom lang ang nararamdaman, ngunit hindi makaupo ng maayos si G-Boy. Minabuti nilang alalayan ito papunta sa mahabang upuan upang makaiga. Tinawag na din nila ang ama, na sa oras na ito ay abala sa paghahanda ng mga gagawin kinabukasan. Atay, dali na po kaya natin siya sa ospital.
Baka po na paano eh. Hindi ko po alam kung anong gagawin dyan. Wika ni Jose. Hindi doktor ang kailangan natin anak. Sa nakikita ko sa kasama mo, parang hinampas ng hangin na may dalang sumpa. Kami nang bahala ng nanay mo. Kumuha ka ng mainit na tubig at lagyan mo ng luyang dilaw. Pakuluan mo ng mabuti. At saka, Eli, kumuha ka ng puting bimpo. Magdala ng panghapla sa katawan. Yung langis na medyo matapang para maramdaman niya ang init. Wika ni Tatay Bonito. Bonito, tawagin na kaya natin yung kaibigan mo nang mapausukan niya ng may dasal. Hindi basta makukuha ang sumpang hangin sa haplas lang. Sige na, malapit lang naman. Ilang bahay lang ang layo ng kaibigang albularyo ni Tatay Bonito. Kahit abala din ito sa mga ginagawa ng mga oras na yun, hindi ito tumanggi nang malaman mula kay Nanay Elay ang nangyari. Ilang sandali lang ay nadatna nilang sumusuka muli ang binata. Habang nakaupo sa mahabang upuan, pinakalma muna niya ang binata. Tinaas ang kamay at hinawakan ang noo. Maging ang pulso sa kamay ay tinitigan din ng manggagamot. Napailing pa siya nang matukoy ang kalagayan ng bata. Simpleng palipad hangin. Pero kung hindi ito maaagapan, baka kung anong mangyari sa kanya. Buti na lang tinawag niyo ako Lumabas lang siguro ng bahay ito nang hindi man lang nagsasabi ng pasintabi kaya hinampas ng palipad hangin. Kaya iho, pag naging maayos ka na, wag kang lalabas bigla ng bahay, lalo pat madaling araw. Hindi man lang alintana ang palipad hangin. Bonita, bigyan mo nga ako ng baso na may maligamgam na tubig. Lagyan mo ng isang kutsarang asin. Pagpapaliwanag ni Mang Empoy. Pare, may pinalaga akong luyang dilaw. Pwede ba yung ipainom? Tanong ni Tatay Bonito. Mamaya, pwede niyang mainom pero sa ngayon, linisan muna natin ang ligaw na negatibong enerhiyang dumapo sa kanya. At saka pahingi din ako ng luya pre. Kailangan nating tawagin yung elementong nagsaboy ng sumpa dyan. Wika ni Mang Empoy. Ilang sandali lang ay naghatid ang asawa ng luya at binigay sa manggagamot. Inihipan ang luya at tinipak sa maliit na parte. Nagsimula na siyang magbanggit ng ilang orasyon. Sa hindi malamang dahilan, hikab ito ng hikab sa bawat pagtawag sa hangin. Umihip na ng dasal pang proteksyon si Mang Empoy. Nagbigkas ng mga kataga na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Kada ihip ay itinatapik nito ang luyang hawak. Minuto lang ang nakalipas, halos bilog na luyang maliit na lang ang naiwan. Kasabay ng isang barya ay itinali niya ito sa damit ng binata. Sa susunod, lagi niyong iisipin na hindi maganda ang mangyayari kapag natamaan kayo ng palipad hangin. Sa ngayon, wag na muna kayong lumabas at magpahinga muna. Bukas magiging maayos ka na at saka bonito. Akin na yung luyang dilaw. Ilagay mo sa baso. Dadasalan ko muna nang mainom niya mamaya. Wika ni Mang Empoy. Minuto lang ang nakalipas ay naging ayos na si Jiboy. Umiiyak ito at yumakap sa mga magulang ng kaibigan. Nagpapasalamat dahil hindi siya pinabayaan. Naalala niya ang mga paalala ng magulang sa kanya. Kaya pagbalik ng Iloilo, humingi siya ng tawad sa mga ito. Dito na nagsimula si Jiboy na ayusin ang sarili at sundin ang mga payo at sinabi ng mga magulang. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Jiboy nang minsang magbago ang kanyang buhay. Nang dahil lamang sa hindi pagsunod sa mga magulang at dahil sa palipad hangin ng isang elemento.
Kaunting opinyon para sa kwento. Malinaw naman yung storya eh. Paminsan talaga no, kailangan pa natin ng isang matinding kaganapan bago natin malaman yung mga pagkakamali natin. Pero dahil meron tayong mga kwento na ganito, naway matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Irespeto ang magulang at syempre, pakinggan din ang mga hinanaing ng anak. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Maria. Taong 1986, Baryo Bato. Akala ng lahat ay hindi na maibabalik sa buhay si Maria. Nang mga panahong ito ay hindi pa uso ang doktor. Halos lahat ng kababaihan sa baryo ay sa bahay lamang nanganganak. Wala itong mga espesyal na gamit bukod sa mga kamay, lampin, mga uri ng dahon, na siyang pinapakagat sa mga babaeng hindi kayang umere at maingay. Dom, malapit na ang kabuwanan ko. Wala man lang tayong naipon na pangbayad sa kumadrona. Maging idadamit ng bata, wala din tayo. Sana bigyan mo ko kahit konti nang makapag-ipon. Wika ni Rowena, nanay ni Maria. Pera, pangbili nga ng tuba wala tayo pumunta ka na lang sa pagilingan. Maganda ang ginagamit nilang sako. Yung iba yun lang yung ginagamit, labahan mo na lang. Hindi pa naman kailangan ng sanggol na mga damit. Malit pa yan. Tugon ng ama. Naitago na lang natin sa pangalang Dom. Talagang uunahin mo pa yung pag-iinom mo kaysa sa anak natin ha? Kulang na lang pagdamutan mo ng bahay Sana hindi natin tinuloy yung batang to kung ganito lang din yung mangyayari. Wika ni Nanay Rowena. Dahil mong drama, maglaba ka dun. Lang yung buhay ito. Wala na ang pera, yak-yak pa tong babae. Huwag kang mag-alala. Tao din naman yan paglabas niya. Titigas din yung buto niyan. Ano pang pinoproblema mo? Dami-daming trabaho. Kung ano-ano yung iniisip mo. Maghanap ka. Sa sama ng loob ay tumalikod na lang si Nanay Rowena. Bit-bit ang batsa na may lamang labahan. Pumunta ito malapit sa katmun at sa labahan niya binuhos ang lahat ng sama ng loob sa asawa. Habang pinapalo ang labahan ay nagbibigkas ito ng mga kataga. Sa sobrang galit, nasabi niya na sana hindi na lang lumabas ang bata. Binigkas niya ito ng paulit-ulit. Kaunting pagpapaliwanag. Ang katmun ay isang lugar kung saan usap-usapan ng mga nakasaksi na pinagliliguan ng mga engkanto. Magandang sapa. Maraming naglalaki ang bato at ang tubig ay nagmumula pa sa itaas ng bundok. Ang lugar ay napapalibutan din ng mga malalaking punong kahoy. Hapon na nang matapos sa paglalaba si Nanay Rowena. Dahil sa sama ng loob sa asawa, minabuti na lamang magliwaliw pa sa sapa. Nanguha pa ito ng mga prutas na matatagpuan sa lugar habang hinihintay ang pagtuyo ng labahan. Wala namang tao sa lugar at tanging huni lang ng ibon ang maririnig. Sanay na din naman siya at bata pa lang. Sa sapa na sila naglalaban ng mga maruming damit. Ni hindi sumagi sa utak niya na umuwi. Habang naunguha ng bayabas ay meron siyang nakita na kakaibang ibon na kung tawagin sa Bisaya ay tuktor. Tinignan niya ito habang hawak ang lumalaking tiyan. Nagtataka dahil kahit anong bugaw niya, hindi umaalis ang ibon. Bagkus ay naglakad pa ito papalapit sa kanya.
Minuto lang ang nakalipas nang maramdaman niya na biglang gumalaw ang anak. Akmang kukunin na sana niya ang sampay na damit. Ngunit biglang dumapo ang ibong tuktor sa bato, katabi ng mga nilabhang damit. Binaliwala na lamang ito ni Nanay Rowena. Nagligpit na ng mga gamit. Nakauwi naman siya ng maayos at tila wala lang nangyari. Mula ng araw na yon ay araw-araw nang dumadalaw ang ibon sa tahanan. Hindi niya man ito nakikita. Ngunit naririnig pa rin niya ang tuktor lalo na sa pagsapit ng dilim. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong nagparamdam ang ibon dahil maging umaga ay naririnig niya ito. Dom, naririnig mo ba yung tunog? Halos gabi-gabi na eh. Parang nasa bintana lang. Nga pala, nakakuha na ako ng mga sako na gagawing lampin. Yung iba gagawin ko na lang damit ng bata. Marami namang binigay yung bantay ng gilingan kanina. Wika ni Nanay Rowena. Di mabuti. Hindi ka na mapapagastos. Sasayang ang pera, Rowena, ipunin mo na lang. Maging itong galon ng tuba, umakit na yung presyo. Tugon ni Tatay Dom. Bakit mo inaabot sa akin yung tuba? Sumasakit yung tiyan ko. Wika ni Rowena. Namimilipit sa sakit ng tiyan. O diba, hindi mo pa kabuhanan. Huwag ka mag-inarte ha. Sa susunod na buwan pa. Napatigil ang pagsasalita ng asawa. Nang makita ang mukha ni Rowena, tila bumabagal na ang pandinig niya. Iniisip na hindi ito ang asawa. Iniling pa ni Tatay Dom ang ulo nang maaninag na dumadaloy na ang dugo ng asawa sa sahig. Sa sobrang kaba, binuhat niya ang asawa at kahit malayo sa baryo, hindi niya alintana dahil sa nerbiyos at baka mapano ang asawa't anak. Mabuti na lang ay umaga pa ng mga oras na yun. Hindi siya nahirapang humingi ng saklolo sa mga kabaryo na kaagad namang umalalay sa kanila. Ilang sandali lang ay naabot nila ang bahay ng kumadrona. Karga pa rin ang asawa habang inaalalayan ng 3 kabaryo na kagawad ng barangay. Anong nangyari? Ay dalian nyo. Sige, ipasok nyo na. May papag na mahaba dyan. Diyan mo ilagay. Ay nako. Kanina pa ba yan dinudugo? O sige na. Hindi ko to kayang mag-isa ha. Wala ang apo ko ngayong araw. Ikaw na munang mag-alalay sa akin. Total asawa mo naman to. Magpainit ka na ng tubig. Ako nang bahalang umalalay sa asawa mo. Wika ng manggagamot na itago na lang natin sa pangalang Mamang Kusing. Bang, kaya niyo po ba kasi kung hindi? Hindi na naituloy pa ni Tatay Dom ang sasabihin sa sobrang pag-aalala sa mag-ina. Kung paluin kita ng kahoy, anong palagay mo sa akin mahina? Sige na, bilisan mo yung pagpapainit. Lumalabas na ang ulo ng anak mo. Iha, ibuka mo, umiri ka ng todo. Hinga ng malalim. O, isa. O, sige, ire. Wika ni Mamang Kusing. Napasigaw ng malakas si Rowena at maya-maya lang. Lumabas naman ng maayos ang bata. Pero biglang natigil ang mundo ng lahat nang makita ng kumadrona na hindi ito humihinga. Lahat ng paraan ay ginawa nito para mapaiyak ang bata. Ngunit hindi ito gumagana. Minuto lang ang nakalipas. Bitbit ng ama ang plangganang may maligamgam na tubig. Nakita na nanlulumo ang matanda. Ganon pa man, hindi ito pinanghinaan ng loob. Kinuha niya ang sanggol at pinatong sa tiyan ng ina.
Napapasigaw na ito. Kumuha ng kamangyan ang matanda at nilagay sa baon na may nakalagay na baga. Hindi inaasahan ng lahat ang paghuni ng matanda, na tila kagaya ng huni ng ibong doktor. Pinaikot niya ang usok sa buong bahay at nag-umpisang gumawa ng ritual. Matapos ang 1 oras, binuhat niya muli ang sanggol. Itinaas ito habang nagbibigkas ng kung anong dasal. Sa hindi inaasahang pangyayari, huminga ng malalim ang sanggol at umiyak ng napakalakas. Sa pagkagulat ng lahat, napaluhod pa si Tatay Dom at nayakap ang komadrona. Sa sobrang galak, niyakap niya ang asawa at nangakong magbabago na. Isang bantay ng kalikasan ang gumabay sa anak niyo. Pulang engkanto. Nandito sila para makita ang paglabas ng batang pinili. Ingatan niyo ang batang to. Siya ang magdadala ng swerte sa buhay niyo. Taglay niya ang tanda ng pulang engkanto at kung ano man ang maging hatid nito, panahon na lang ang makakapagsabi. Sa paglipas ng panahon, tinupad ni Tatay Dom ang pangako na magbabago para sa mag-ina. Hindi na ito naglalasing. Naging masipag sa gawain. Lumipas ang mga taon, masagana na ang naging buhay ni Maria. Dahil sa paniniwalang may dalang swerte ang bata. Napakabait at sobrang husay sa kahit anong gampanin. Hindi man nila naiintindihan ang hiwagang dala ng bata. Ngunit ipinapasalamat nila na muling ibinalik ang buhay ng kanilang anak. Ganun din kapareho sa unang kwento. Talagang palaging merong isang pangyayari sa buhay ng tao na makakapagpabago sa inyo. Pwedeng elemento, nilalang, o kahit mga pangyayari lang sa buhay. Naway matuto tayo sa kwento ng ibang tao at subukan nating maging inspirasyon natin ito sa araw-araw. Muli maraming salamat. Paalam.